Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Oh, so good. Komeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
kagalingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Pilipinas, ang oras alas 7:22 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Good morning mga ka-MIP! Brighten my day. The world gets so dark, love, when O, pwedeng iwan muna natin yung ano. silence makes the heart. Total, mahaba-haba na yung diskusyon natin kanina, ano? Bagamat yan ay inaasahan nga nating hindi pa matatapos. Good news muna tayo. Aba, good news syempre dun sa mga empleyado ng gobyerno na natanggap nyo na ba o baka matatanggap pa lang, pero nagsimula ito noong Biyernes, ano? Yung kanilang mid-year bonus, wow, nakatumbas ng isang buwang sahod. Siyempre, mapapasana all na lang. Dahil ayon sa Department of Budget and Management, higit 73 million pesos ang inilaang pondo para sa 2026 mid-year bonus na sinimula ng ipamahagi noong Biyernes, May 15. At batay sa datos, higit 1.9 million na mga sibilyan, military members at uniform personnel sa national government agencies ang mabebenepisyuhan ng naturang bonus. Ang mga kwalipikadong government employee ay ang mga nakapaglingkod ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo ng nakaraang taon hanggang nitong May 15 ng kasalukuyang taon. Nananatili pa sa government service hanggang May 15 at may satisfactory performance rating sa trabaho. Git ng DBM, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na iproseso ng maaga ang mid-year bonus bilang pagkilala sa sakripisyo, dedikasyon at mahalagang papel na makawani ng gobyerno sa paghahatid ng serbisyo sa bawat Pilipino. Good morning, sunshine. I wish for your Yung ilan dun sa ating mga government employees ay siguradong may pinaglalaanan yan, ano? Malamang ay pandagdag na sa pang-tuition, pambili na ng gamit. Siyempre, uunahin na yung mga pangangailangan. Lalo na kung yung kinikita ay sapat lang, ano? Na talagang yung mga extra lang ang inaasahan para dun sa extrang gastos rin. Eto pa ang isang good news dun sa mga kasambahay naman, sa Zamboanga Peninsula at sa Sulu, dahil naaprubahan na pala ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang bagong wage order na magbebenepisyo sa halos 19,000 household workers sa lugar. Itataas na sa 7,000 pesos kada buwan ang sahod ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa mga chartered city at first-class municipalities mula sa dating 5,000 piso. Magiging 5,500 naman ang sahod kada buwan ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa iba pang mga bayan. Layunin ng wage increase na mapabuti ang kabuhayan ng mga kasambahay at matiyak na naayon ang kanilang sahod sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. O nga, no? Imaginein mo, parang Sige, maya-maya. Papasukin na muna natin si RH25 Grace Sansano. Naku, turista patay ng malunod sa Baler, Aurora, Ate Grace. Yes, Let. Dahil nga sa tindi ng init na naranasan, napakaraming turista
ang dumadayo sa lalawigan ng Aurora, lalo na itong pamosong Baler Bay. Pero ang nakakalungkot, patay at hindi na umabot ng buhay ang 28 anyos mula dyan sa Quezon City na nagbakasyon lang sana dito sa Baler. Pero dahil nga lumusong ito sa bahagi ng dagat dito sa Baler Bay, ay tinangay ito ng malakas na current dito nga sa naturang beach. At ilang minuto pa, ilang oras pa bago ito na natagpuan ng nagtulong-tulong na mga miyembro ng Bantay Dagat, ito ang Philippine Coast Guard, ang Police Tourist Unit, at ilang ding mga lokal na mga surfer na itakbo pa sa pagamutan itong biktima. Subalit, idineklarang dead on arrival na ito. Sa kabila ng maraming paalala ng ating mga otoridad, may mga signages din doon na mga nakalagay, pero nangyayari pa rin ang ganitong insidente. Kaya naman, patuloy ang panawagan ng mga otoridad dito sa bayan ng Baler at maging sa iba pang mga coastline, barangays dito sa Aurora na kinakailangan ang kaukulang mas matinding pag-iingat dahil nga medyo may mga kalakihan ang alon sa ngayon. Ate Grace, alam naman natin na malalaki ang alon dyan sa Baler. So, nung nangyari itong insidente ito, mas malaki pa yung mga alon? Oo, dahil pag ganitong mga panahon talagang it is suitable. Sabi nga, bagay na bagay sa mga mahilig mag-surfing. Kaya naman napakarami talaga dumadayo. Lalo na yung mga galing pa sa malalayong lugar. Pero kung bagito ka nga at hindi mo kabisado ang paglangoy sa dagat, medyo kaukulang pag-iingat. Oo, kapag baguhan ka lang, dapat doon ka lang talaga sa mababang parte. Mababaw, oo. Talagang pag natsempohan ka nung hampas na malaking alon at natangay ka na, papunta doon sa mas malalim-lalim, yung current, mahirap labanan. Kung hindi ka talaga magaling lumangoy at kabisado mo kung paano mo sasabayan at lalaruin yung alon para makabalik ka dun sa pangpang, nako, I advise, huwag yung susubukan dahil talagang napakadelikado. So, tatanong ko lang, Ate Grace, ikaw ba ay nagsisurf? Dati, marunong akong sumakay dyan sa surfboard. Dati, pero ngayon, siyempre, pagka nagkakaedad-edad ka na medyo bumibigat ang Ganoon timba. ba yun? Hindi. Kakayanin ka ng surfboard. Naniniwala ako dyan. So, kakayanin. Kaya lang pagka may edad na medyo, alam mo yun, yung balancing sa katawan, isa kasing number one na sa isang nagsusurf yung balance. Galing ka sa balance. At ingat-ingat lang talaga. Sobrang nakaka-enjoy talaga mag-surf. Yes. Pero kailangan ng iba yung pag-iingat. Talaga. Kapag hindi ka pa ganun, kahusay talaga, wag ka munang sasabak sa sobrang lalaking alon. Tama, Alet. So, maraming salamat, Ate Grace. Enjoy pa rin. I-enjoy pa rin nila yung magagandang tanawin dito. Napakarami pa rin. Yung mga falls na magaganda rito, try to visit pa rin ang Aurora. So yan yung ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH25, Grace Sansano. Maynila, ito ang Pilipinas. Good morning, sunshine. I hope that you're well. Nasubukan rin kasi nating mag-surf dyan sa Baler. Yung subok lang. Sa umpisa, nakakatakot talaga, pero nandoon yung kagustuhan mo talaga na gusto mong subukan Gusto mong ma-experience. Tapos, kapag natuto ka na, gusto mo na talaga siyang gawin. Kaya lang, siguro kailangang palagian mo na siyang gagawin, kasi once na nasubukan mo, tapos nahinto ka, halimbawa, napasyal ka lang naman talaga sa Baler,
Base sa karanasan ko yan eh. Nung pagbalik ko, iniisip ko na, magsisurf ako ulit. Kasi nagawa ko na dati. Pagbalik ko, mas malalaki pa yung alon kasi maulan that time. So, hindi ko na nagawa. Nakakatakot. Okay, alin ang iniwan natin kanina? Yung sahod dun sa mga kasambahay sa Zamboanga at sa Sulu. Alam nyo, tama lang yan. Dapat alagaan natin yung ating mga kasambahay. No? Ang hirap na sa totoo lang, hirap nang makahanap ng kasambahay sa panahon ngayon. Tapos kung maliit lang ang sahod, di ba? Ito dahil napag-uusapan na lang din natin yung mga turista dyan sa Baler, ay may paalala yung Department of Tourism dun sa mga turista na dumadayo sa Pilipinas na tratuhin ng maayos at may paggalang ang mga Pilipino, gayon din ang kultura at mga umiiral na batas sa Pilipinas. Dapat lang naman kagaya nating mga Pilipino kapag dumarayo rin tayo sa iba't ibang bansa, napakamasunurin nga natin doon di ba? Syempre kapag dayuhan ka lang, mahirap nang mapatrobol sa ibang bansa. Gayon din dapat sa mga pumapasyal sa Pilipinas. Yan ay, ang paalala kong yan ay kasunod nung mga ulat na mayroong isang grupo ng mga dayuhang turista ang umaninanakit sa may-ari ng isang cafe sa Siargao. Kaya ang paalala ng DOT sa lahat ng mga turista, mapapilipino man o banyaga, walang espesyal na pagtrato pagdating sa batas. Parang may ilang insidente na nga tayong napanood dyan sa Siargao. Sa Siargao kasi talagang puntahin ng mga dayuhang turista. Actually, hindi lang sa Siargao. Bagamat sa Siargao talaga yung marami tayong nakikita na mga foreign tourists. Ano pa ang good news para sa mga taga Metro Manila? Mayroon na palang libreng wifi sa ferry stations at mga piling bangka sa Pasig River Ferry System dyan sa mga sumasakay ng ferry. Yan ay sa ilalim ng Free Public Internet Access Program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon sa DICT, maaaring umabot ng 40 hanggang 60 megabits per second ang internet speed kapag kakaunti ang gumagamit at 10 hanggang 20 Mbps naman sa oras ng matinding paggamit. Ayon kay MMDA Chairperson Don Artes, layunin ng proyekto na hikayatin ang mas maraming commuter na sumakay sa libreng ferry service habang pinahuhusay ang kalidad ng serbisyo. Plano rin ng MMDA na bumili ng karagdagang electronic ferry boats at magtayo ng mas marami pang ferry stations. Kabilang sa mga ferry stations na may libreng wifi ang Lambingan, PUP, Santa Ana, May Bunga, Pinagbuhatan, San Joaquin, Hulo, Valenzuela, Calawaan, Guadalupe, Quinta at Escolta. Nilagyan din ng Wi-Fi access points ang mga ferry boats na Mutya 1, Mutya 2 at Vicente. Maydila! Ito ang Pilipinas! Okay, ayan, target naman ni Pangulong Marcos na magtayo ng 349 specialty centers sa buong bansa na pagdating ng taong 2028. Pahayag yan ng Pangulo kasunod ng pag-iinspeksyon sa bagong bukas na Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City. Ang CVMC ang kauna-unahang specialty facility sa Northern Luzon at kasalukuyang may 7 specialist doctors, 28 nurses at iba pang health professionals na nagsisilbi sa mga pasyente
mula sa Cagayan at buong Region 2. Ipinatutupad na rin ang zero balance billing policy kung saan hindi na kailangan pang magbayad ng hospital bills ang mga na-admit na pasyente. Bagamat hindi idinetalye, sinabi ni PBBM na plano niyang maitayo ang higit 340 specialty centers bago matapos ang kanyang termino. Sana nga yung ganito yung ating mga paramihin, lalo na kung nakikita naman natin yung sitwasyon sa mga pampublikong ospital na nakikita natin kulang pa rin ang mga pasilidad na yan. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang pumipila para sa serbisyong pangkalusugan, para makapagpa-check up, makapagpagamot. Mahirap makita na yung ating mga kababayan na, 'di ba, may sakit tapos nahihirapan na doon sa kanilang kondisyon. Tapos kailangan pang maghintay, kailangan pang pumila sa ospital. Nitong nakaraan ay may isa pang binisita in inspection si Pangulong Marcos. Ito naman ay kauna-unahang public hospital dito sa Clark Freeport Zone. Okay. Sumisenyas na po ulit si Het at mag-commercial daw muna tayo. Pilipinas, ang oras, alas 7:38 ng umaga. This time check is brought to you. Maulan man, no worries, naamoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
kinukuha niya yung loob ng bata na hindi ka love sa family mo, pero I can give that kind of love and safety sa iyo. Naniwala yung bata. Minsan, the grooming coming from the family is, wala akong ibang choice, mahal ko yung aking pamilya, pero ito lang yung paraan para makatulong ako sa kanila. Kasi may dowry. Hindi solusyon, no, ang pag-aasawa or pagsasama dahil nabuntis yung bata, lalo pa if ito ay isang sexual abuse na. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're... Doon ho sa mga nakaabang sa mga holiday sa kani-kanilang lugar. Eto, May 18. Ayan, May 18 sa bayan ng Naga, Zamboanga, Sibugay para sa kanilang founding anniversary. Sa May 19 rin sa Butuan City para sa Balangay Festival. May 20 sa bayan ng Gataran, Cagayan, founding anniversary sa May 23 sa City of Calaca, Batangas para sa General Eleuterio Marasigan Day. May 21, City of Malabon para sa kanilang 427th founding anniversary. Sa May 22 sa Gingoog, Misamis Oriental, Lubi-Lubi Festival at sa May 26 sa Baliwag City, founding anniversary. They say I'm since me, still okay, dako doon ho sa mga sa mga kababayan natin na nakararanas ng rotational brownout. Bagamat ang sabi ng NGCP ay bumalik na sa normal yung Luzon at Visayas grid. Ang sa Mindanao naman ay numinipis daw ho yung power reserve diyan sa Mindanao. At kailangan daw kasing magtayo ng mga panibagong planta. Pero ang pagtiyak ko ng NGCP, sapat ang supply ng kuryente sa Mindanao. Kasi nung nakaraan, 'di ba, milyon-milyon yung nawalan ng kuryente nitong Biyernes. Dahil dun nga sa malawakang power outage, partikular sa malaking bahagi ng Luzon. Ang sabi ng NGCP, bagamat balik na nga sa normal yung sa Luzon at Visayas grid, hindi pa rin ho nila isinasantabi na posibleng maulit yung mga rotational brownout kapag nagka-problema yung planta. You're extraordinary
Actually, yan yung sinasabi dati, 'di ba? Noon pang nung kasagsagan nung krisis sa Middle East na syempre isa rin yan sa pinoproblema talaga yung supply ng kuryente. At yan din naman yung naunang sinabi ng DOE, sapat ang supply. Maliban na lang kung magka-problema yung planta. At parang kapag ganitong panahon, parang lagi din naman na nangyayari, siguro dapat pinaghahandaan na lang palagi. Ito pala yung hinahanap kong news item kanina dahil dun sa pangyayari dyan sa Senado. Nagdulot ng pangamba sa mga dayuhang mamimili ang insidente ng putukan sa Senado. Ayon sa Foreign Buyers Association of the Philippines, 4 na foreign buyers ang nagpaliban ng kanilang nakatakdang pagbisita sa bansa ngayong buwan dahil sa tensyon. Ayon kay FOBA President Robert Yang, 3 sa mga mamimili ay nakatakdang bumili ng mga kasuotang tela at textile products, habang ang isa naman ay naghahanap ng mga produktong muebles mula sa Pilipinas. Sabi ni Yang, ang naturang buyers ay nakatakdang makapagpulong sa mga lokal na exporter para talakayin ang kanilang buying program. At bunsod niyan, tinatayang aabot sa humigit kumulang $300,000 o higit 16 na milyong piso ang posibleng halaga ng order na maaaring maapektuhan. Binigyang diin ng FOBAP na maaaring maapektuhan ang pananaw ng mga foreign investor, buyers at turista tungkol sa kaligtasan, seguridad at tiwala sa mga institusyon at sistema ng hustisya sa Pilipinas dahil sa sitwasyon sa bansa. Yan yung nakakalungkot na epekto. Isa sa mga epekto itong nangyayaring ito. May mga oportunidad na nasasayang. Bukod sa sinasabi ko nga kanina, nakakahiya sa international community yung ganyang pangyayari sa Pilipinas. Maya-maya papasadahan ko yung inyong mga mensahe ha. May isa pa raw akong gap. Sige, pagbigyan na natin si Het. Pilipinas ang oras, 7:49 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Pasadahan ko ho yung ilan sa inyong mga mensahe. Sa YouTube muna tayo ha. Sabi ni ating Teresita Atienza, sa PGH, nakapagpa-confine kami noon pero private room kinuha namin. Mabilis naman ang haba ng pila pag free talaga. Marami talagang pasyente sa public hospital. Sana hiwalay ang pila ng seniors, PWD at yung emergency cases. Dapat, una nga pag emergency cases. Hindi ba? Dapat ganoon, di ba? Dapat. Kaya lang, marami tayong naririnig na kwento ng mga pasyente na nakararanas na hindi ganoon ang nangyayari. Kanina may nakita ako, si Kuyang Melvin Letrodo. Hindi po ba lilipad ang ating Pangulong BBM sa ibang bansa ngayong Mayo? Opo, may biyahe po siya ng May 26 to 29 state visit sa Japan. Sabi ni Arnold Reyes, Siargao is my mother hometown. Diyan sa General Luna, Siargao. Mas maayos na ba ngayon ang working attitude ng mga government workers? Kasi before, mga suplada, lalo na sa mga frontliners. Siguro naman, parang hindi ko na na-experience dahil marami na kasing mga online na pwedeng online na yung transaction para hindi ka na makaka-encounter ng mga masusungit. Bagamat ang panawagan sa kanila dapat lalo na yung mga humaharap talaga sa mga tao. Dapat palaging nakangiti at wag pagsungitan. Habaan ho ang pasensya ha. Isipin niyo na lang, isa ito sa mga nagpapasweldo sa akin. Ito ay taxpayer. Dapat kong pagsilbihan, paglingkuran. Si Delia Cato, may pagbati lang. Let's shoutout sa asawa ko, Calex Cato, sa mga apo ko, sila Mark, Lavin, Javen at Jgel. Tama ho ba yung aking pagbasa? Mayroon kasi mga H. Batiin natin ang happy birthday si Blanca May Alarcon. Ayan, ang pagbati galing sa Cato Maestrado family dyan sa Muntinlupa. Maganda pala sa government employees, sure nang may bonus bukod sa 13th month pay. Dapat pala may satisfactory rating. May limit pala. Hanggang 150 liters kada linggo. Yung sa 10 peso na diskwento sa PUVs. Maraming salamat Arnold Reyes, ating Lourdes Bacani, Ronaldo Andres, si Batang Palaboy,
Ay, oho, nako, ayan, sabi nung kawawa yung mga mamamahayag doon sa Senate. Nako, saludo tayo sa ating mga kasamahan diyan sa Senate media na naipit doon sa ganoong sitwasyon. Teka, silipin ko yung ating Facebook para hindi magtampo yung mga nag-comment. Good morning kay Anthony Abrenica Ramon Abadillo dyan sa Santa Rosa, Laguna. Shout out kay Winwin Ramp Ramoran, Mavic Dewan, si Ruben Paulite dyan sa Pitogo, Quezon. Nanonood sa atin ngayon. Si Maridel Furukawa, sabi niya, happy safe weekend, time to hard work. Si Raul Leido, Red Beret, Senator Bato, kunin mo akong bodyguard mo. Yang ganyan ang gusto kong bigyan ng proteksyon. Yung inaapi na wala naman talagang kasalanan, sabi yan na Red Beret. Shout out kay Leia De Villa. Sabi niya, Miss Let, happy fiesta sa Obando, Bulacan. 17, 18, 19. Magsayaw na sa Obando para sa kanilang kahilingan. Shoutout din kay Lorna Bondo, kay Johnny Ogalenola, ayan. Ay, opo, ngayon po ang libing, ayan, ng aming boss boy, si RH29 Boy Gonzales. Okay, nako, aabangan natin ang mga ganap muli sa Senado ngayong linggo dahil bukas ay magko-convene na sila bilang impeachment court. At ang sabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ay natanggap na ng mga senador ang kopya ng Articles of Impeachment. Kaya may nakita akong picture ni Senator Jinggoy Estrada yata yon na inaaral, ayan, binabasa yung Articles of Impeachment. Pinaghahandaan na ang kanilang pag-upo bilang senator judges. Bagamat ang sabi ni SP Cayetano, mayroon pa rin daw pagtatangka na alisin siya sa liderato ng Senado. So yan ho ang ating mga aabangan bukas. Pero sana naman ay kalmado na lang ang sitwasyon. Hindi na maulit yung nangyari noong Miyerkules. At sana nga ay manaig, hindi yung political interest. Yan yung mahirap kasi, no? Kaya syempre may bawat panig, kaya may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang hinala, may kanya-kanyang duda. Hindi naman maiiwasan. So, aabangan natin sa magiging takbo nitong impeachment trial. At muli, maraming salamat mga ka-MIP sa pagsama niyo sa akin. Sa loob ng 1 oras, actually 2, mula pa dun sa programa ni Val Gonzales. At sa susunod na linggo, magkakasama pa rin tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 8:00 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay.